Isa sa 7 munisipalidad ang matatagpuan sa probinsya ng Kalinga at marahil sadyang itinadhana ng kalikasan na sa kabundukan ng Cordillera matagpuan ang malaparaisong kagandahan ng bayang ito. Siguro'y para mapanatiling kaakit-akit ang mga likas na yamang animoy ipininta ng langit kapag iyong nakita. At tulad ng ilang bayan sa Pilipinas, ang bayang ito ng Balbalan ay may pinagmulan din ang pangalan. The name Balbalan was given and agreed upon between the 3 sub-tribes within the municipality of Balbalan. Because formerly, that area in Balbalan, now they commonly call it Balbalan proper. That area was a tripartite boundary, is within the tripartite boundary of the sub-tribe of Dawangan, Balenciagaw, and Saliksek. They agreed upon to name that area Balbalan because in that area there is a brook wherein during the head hunting period, the people from the northeast of Balbalan, if ever they go for a kayaw in the south, upon their return, they always wash their arms and they take a bath there because they believe that the soul of their victim will follow them for revenge. So they have to bath and wash their arms upon reaching that area before entering their respective sub-tribe, their ili. The same too with the southern, if ever they go for a kayaw in the northeast part of this municipality, when upon their return, they always take a bath there in that brook and wash their arms. So they agreed upon that they name it. In the first pronunciation was Babalabalan, meaning to say washing area. Meron din namang kwento na may American engineer daw na napadaan sa nasabing banlawan at may nakitang babaeng naguhugas ng inaning kamote doon na kanilang tinanong kung ano ang pangalan ng nasabing lugar. American engineer asked her, "What is the real name of this place?" That woman did not understand English. So instead, she thought that the American engineer was asking what she was doing. So that woman from Balenciagaw said, "Balak ng kantila, ay balak ng gannagan, balat." That American engineer also just got the beginning, bal, and then the last alphabet, lag, gannagan. So, it came out to be pronounced Balbalan. Napiyan itchatchatong situn ilinchi kaanusan on gimpong. Sa wikang Filipino, pamayanan ng pinakamapayapang mga katutubo o indigenous people. Mabuhay and welcome to the province of Kalinga. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Balbalan para ipakita sa mga taga-subaybay natin sa buong Pilipinas na ang tama at mabuting pamahalaan ay walang pinipiling lugar. Ito'y isa lamang katibayan na ang good governance ay nagmumula sa puso ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanyang mamamayan. Mga kababayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, ako po si Lian. Samahan nyo kaming tuklasin ng mga natatangi at nakakaingganyong bayang ito sa kaitaasan ng Luzon. Ako po ang inyong kababayan at ito ang Kahangahangang Pilipinas! Kahanga-hanga ang Pilipinas, kamangha
dito sa lugar namin, well-known dito sa peace-loving people. At saka yung mga opisyal namin, mga LGU, supportive din. At saka very cooperative yung mga tao. And of course, we love each other here. Talaga namang mararamdaman mo ang pagkakaisa at pagmamahalan ng bawat mamamayan dito sa Balbalan dahil kami mismo sa kahangahangang Pilipinas ay nakatikim ng kanilang napakasinserong pag-aaruga. At bawat taong iyong tatanungin tungkol sa kung anong klaseng mamamayan ang mga Ibalbalan, ito ang lagi nilang isasagot sa iyo. I am so very happy to be a member of this municipality, considering that we are known as the most peaceful municipality. We are known of our being very hospitable, and we are very supportive in all programs of the national government being offered to us, because we want that our life will be a better one. Oh yes, because I was born a Balbalan man. I am proud to be called a Balbalan man, a Kalinga man. I never planned to live in other place. Nakatanim ang pagiging Ibalbalan hindi lamang sa kanilang mga puso, kundi nananalaytay din ito sa bawat himaymay ng ugat at dugong dumadaloy sa kanilang pagkatao. Katunayan din dito ang pagpapahalaga nila sa kasaysayan at kultura ng bayang kanilang sinilangan. Ang bawat musikang humahaplos sa iyong pandinig at mga sayawing nagpapaindak na animoy humahalina sa mga tagapanood dito. Susunod sa kahangahangang Pilipinas. Yung adon nagbaliwan na kaput adong ay impluensya napipintas na kultura mapukaw da adu payen imangibain di kultura. Ngayong umaga, naghahanda ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan dito sa Balbalan para sa darating na kapistahan sa kanilang lugar. Tirik man ng araw at kahit sobrang init, hindi nila ito iniinda. Makapagbigay lamang ng magandang palabas sa mga bisitang darayo para panoorin sila. At may sample pang ang kanta na nakapagpabilib sa amin lahat dahil sa malaangin ng tinig. Maming witang ya uminuma Bawang setang chin amoyang Halin awaan ya kachayusan. Rehearsal pa lang yan, kaya sigurado akong mas maninindig ang balahibo nating lahat sa araw mismo ng kanilang pagtatanghal. Samantala, konting kaalaman lang. Trivia kumbaga. Ito ang uri ng bahay na tinitirhan ng mga katutubong Ibalbalan noong araw at ilan lamang ang mga kasangkapang ito sa mga ginagamit nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay noon. Amuso,
Ito'y banga na parang tapayan sa Katagalugan. Dito nag-iimbak ng tubig ang mga katutubong ibalbalan. Ito naman ang kupis na kanilang ginagamit pampiga ng nyog. Ang ubok naman ay banig sa mga Tagalog na ginagamit pang sapin o blanket sa Ingles. Ang igad naman ay parang asong nakatayo ang itsura. Inuupuan ito ng taong magkukudkod ng nyog. Kakaiba naman ang kanilang bilao dahil malalim ang loob nito at ito'y tinatawag nilang lakba. Isus, taok at banga, iba't ibang uri ng sandok at palayok gamit nila sa pagluluto. Hindi ba't nakakabilib dahil ang ilan sa mga ito'y patuloy pa din nating ginagamit hanggang sa ngayon? At sa amin pong pagbabalik, Ang pinaka-aabangang kapistahan ng mga ibalbalan kung saan kanilang ipapakita sa atin ang kanilang natatanging kultura, tradisyon at sining. Palangiti, masayahin at positibo. Ilan lamang yan sa mga ugali nating mga Pilipino. Kaya naman kahit sa nakagawian nating mga tradisyon, kitang-kita mo sa makukulay na kasuotan, palamuti at nakakaingganyong musika ang mga kaugaliang ito. At ngayong araw po, ipapakita namin kasama ang mga kababayan natin dito sa Balbalan ang napakayaman nilang kultura. Kaya sama-sama po tayong makisaya at magdiwang kasama ang mga katutubong ibalbalan dito sa Kahangahangang Pilipinas. Talaga namang nakakakilabot ang pakiramdam habang minamasdan mo ang mga katutubong ibalbalan na nagpe-perform sa iyong harapan. Nakakatuwang isipin na kahit na sa modernong panahon natin ngayon, may mga kababayan pa din tayong labis at tunay ang pagpapahalaga sa kanilang kultura. Mula bata, kabataan at mga matatanda ay buong giliw na nakikiisa at nakikisaya sa kanilang mga kapwa ibalbalan. Para pasayahin ang kanilang mga bisitang, labis din ang paghanga sa kanila dahil sa respeto at pagmamahal sa natatangi nilang sining at tradisyon. At ilan nga sa mga ito ay buong pagmamalaki nilang ibinahagi sa atin dito sa Kahangahangang Pilipinas. Kaya naman mga kababayan, oras na para kayo naman ang mamangha sa talento ng mga kababayan nating ibalbalan. Ay, 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 salidomay. O diba? Pati ang ama ng kanilang bayan na si Mayor Kenneth Mangawang ay nakikisa at nakikihataw sa pagsayaw sa napakasayang pagtitipon na ito.
Aglawlaw adakin ka, di bantay wa. At hindi lang basta sayaw ang kanilang ipinamala sa atin, dahil bawat performance na kanilang ginagawa ay pagsasadula ng kanilang mayamang tradisyon. Gaya na lamang ng pagkakasundo ng mga magulang ng tribong saligsig na ipakasal ang kanilang mga anak sa napili nilang mapapangasawa nito. Ipinakita nila mula batang pastit pa lamang ang mga ito, kung paanong ginaganap ang seremonyas ng pagkakasundo sa dalawang partido. Ipinakita nila mula batang paslit pa lamang ang mga ito kung paanong ginaganap ang seremonyas ng pagkakasundo sa dalawang partido. At dahil talaga namang nakakaengganyo ang seremonyang ito, kaya naman pati ako ay nakihalubilo na din sa kanilang ritual. Mula sa pag-prepare ng basi o alak at ng asog o kanin ng magulang ng partido ng babae hanggang sa pagbibigay ng kalon o dowry ng partido ng lalaki. At kung ang dalawang partido'y nagkasundo na sa kanilang mga bongbong o pagpapalitan ng regalo, magbibigay naman ng panay o porselana ang magulang ng lalaki sa nanay ng bride o sa lola nito kung nabubuhay pa. Bukod sa kasalan, ipinakita din nila sa atin kung paano ang proseso ng dawak o healing ritual ng mga ibalbalan noong araw. Wala pang doktor noong araw, kaya mandadawak ang nagsasagawa ng seremonyas para pagalingin ng isang taong may karamdaman. Nagdarasal na paawit ang mandadawak habang siya'y sumasayaw at tinutugtugan gamit ang tradisyonal na instrumento na kung tawagin ay tungatong. Nag-aalay sila ng baboy o kaya naman kalabaw sa espiritong nagdala ng sakit sa ginagamot para ito'y pagalingin. Sa modernong sibilisasyon ngayon, marahil mahirap unawain ang ganitong uri ng mga ritual. Subalit sa mga kababayan nating ibalbalan at sa mga tribong nakapaloob dito, ito'y isang sagrado at mahalaga sa kabuuan ng kanilang pagkatao. Dapat din nating ipagpasalamat sa kanila ang ganitong uri ng kultura sapagkat sila ang tunay na nagbibigay kulay at nagpapayaman sa kasaysayan ng ating bayan. Isang umaga na naman po ang lumipas at sigurado akong naging makabuluhan ang araw na ito sa inyo. Hari naway, mas maging makulay din ang umpisa ng linggong ito sa ating lahat. Isang masayang Lunes ng umaga mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po dito sa Balbalan. Ako po si Lian at ito ang Kahangahangang Pilipinas. Kahanga-hanga ang Pilipinas.
kababayan, karunungan, karangalan, hindi mo matatawaran. Likas ang kayamanan ng bayan at kababayan, karunungan, karangalan,